Kumusta niya, Mr. Maravillas, yung nausog destabilization rally sa Dumaguete City? Tuloy na ba? Binawi po ng city government yung permit kasi sumulat yung chief of police na hindi nila maigagaranti ang safety ng dating Pangulong Digong. At saka yung city, wala ding maibibigay na mga barriers to control the crowd. O ngayon, inilipat nila sa Freedom Park daw, sa Negros Oriental Provincial Capital. Kasi talagang desidido po. Magagalit yung kanilang sponsor kasi, si Xi Jinping. Pag hindi nila itinuloy mga kababayan, yung kaguluhan po dito sa Pilipinas, ang sponsor po, China. Kahit noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, panahon ni Apo Lakay, China po. Yan ang sponsor po ng kaguluhan dito sa Pilipinas. Kahit yung Plaza Miranda bombing, yun nga niya, Mr. Maravillas, yun ang nakakatakot dyan. Baka may magsamantala. Yun nga po yung ating pag-uusapan. Pero matitigas pa ang ulo nila. Nagpa-interview po, mga kababayan, si Harimau. Ito na yung kanilang istasyon talaga po, mouthpiece nila. Sabi diyan, Maisog, rally sa Dumaguete City tuloy. Sigaw ng taong bayan sa Maisog, lumalakas. Lumalakas yung hangin ninyo. At saka isa pang lumalakas, yung panawagan na papasukin na yung ICC. Ayan ba ang lumalakas, mga kababayan? Welcome ICC, goodbye Duterte. Kasama sa picture si Harimau. At isa pang lumalakas na panawagan, mga kababayan, May 17 pala yun, hindi 15. Nagkamali ako ng recall. May 17, may rally, mga kababayan, na isasagawa yung mga Marcos loyalist kapon. Yung panawagan sa Senado po yon isinigawa. Nananawagan sa ating Pangulong Bongbong Marcos, yung mga Marcos loyalist, papasokin na po yung ICC para kaladkarin na po, mga kababayan, itong nanggugulo sa ating bansa ng intensyon ikudita ang ating Pangulong BBM. Ngayon, sa May 17, sa Liwasang Bonifacio, ang panawagan, mga kababayan, Inday resign as DepEd Secretary. Kasi si Inday po, wala man pong na-accomplish sa DepEd. Yung pagbabalik nga po ng old calendar sa pagkaklase po, ang nag-uutos yung ating Pangulong Bongbong Marcos. DepEd ordered to hasten return to old school calendar by 2025. Nag-initiate na po, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi si Inday po, wala man pong ginagawa. Sige man lang pang ikot-ikot, picture-picture. Parang si Linlin po. Sige lang ang syukran po. Syukran. Ang ka-classroom teacher, mga kababayan, gustong maging classroom teacher si Inday. Sige lang ang picture-picture po. Kaya yung mismong ating Pangulong Bongbong Marcos yung nag-utos na po. Tapos yung ganyang tatay, si Mau Diggs, busy sa pagpa-plot para patalsikin yung ating Pangulong Bongbong at iluklok siya bilang Pangulo. Ito po yung intensyon ng nausog destabilization rally. Ayan po ang mga personalities ng nasa likod ng nausog. Hindi makapaghintay, mga kababayan, ng 2028 presidential elections. Gusto nila now na. Pero anya, Mr. Maravillas, matutuloy yung nausog rally. Sabi nila, pero doon na tayo. Pero tingnan natin, mga kababayan, kung matutuloy. Kasi may notice. Ayan po, yung binyo, mga kababayan, na nilipatan nila, may temporary closure order na pala.
Sarado. Ayun o. May 2 pa yung pizza o. All concerned, temporary closure of the Freedom Park. Yeah. Malamangan niya, Mr. Maravillas, matulad doon sa Bustos. Lalong magngangal-ngal, mga kababayan, yung mga nausog. Sabihin nila, talaga niyang martial na. Ba't kasi kayo hahayaan ng ating gobyerno na magtagumpay sa inyong maitim na plano na ayaw ninyong irespeto ang mandato ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit kayo hayaan ng ating gobyerno, ng ating mga authorities na mamirwisyo? Tama pa? But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-8020949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Kaya mga bagong clients namin po, dagsa sila. Yan po. Di ba ang ganda po? Pasigang enroll nila po. Yan. Di ba? Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. Eye Glow Serum galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo ang epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Sa mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at mga paninigas na mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement po siya. Kaya lang, mga kababayan, may sangkap siya na goji berry. Gawa siya sa goji berry mismo. Ang goji berry po, may anti-cancer properties. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na Mr. Maravillas. So, pakinggan natin mga kababayan yung sinasabi ni Harimao sa interview sa kanya ng Seminay. Kung baga tuloy, kasi mamaya siya eh. Ito po, i-play natin mga kababayan ang sinasabi ni Harimao dito. City, ang Chief of Police ng City po ay sumulat kay Mayor Remolyo at ang sinabi, una-una isa sa magsasansyong na maraming mga pula sa ating First Lady na sabi niya mukhang nag-i-incite daw to sedition. Paano mag-incite sa sedition? Hindi naman po public official ang ating First Lady. Wala. Yan talaga po, mga kababayan. Ano yon? Ngayon nga po, didinggi na po, sisimula na po yung public hearing, yung investigation ng Senado o ng Congress laban kay Pantaleon Alvarez. Kasi doon sa Tagum City rally nila, nanawagan siya sa Armed Forces at PNP na mag-withdraw na ng support. Ngayon, pinala ng reklamo po sa Ethics Committee ng Congress. Ito siya ngayon, mga kababayan, sabi rito, the allegations are very serious. The committee has given him 10 days from receipt of the order for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy
During our initial consideration, we found that the OI complaint was sufficient both in form and in content as well. His remarks, referring to Alvarez's remarks, were dangerous, libelous, and seditious, both in appearance and statements. Tapos, pwedeng matanggal mga kababayan si Pantaleon. Dahil sa kanyang ginawa mga kababayan. Kaya nga po yung tawag natin dito sa Naosog, destabilization rally. Kailangan tawagin natin na destabilization rally kasi ang intention talaga nila is to destabilize the government. Ginagatungan po yung armed forces, kaya lang di man sila pinapakinggan. Alangan man ipahamak ng armed forces na officials yung kanilang mga sarili. And they are highly professionals, mga kababayan. Ba't sila maniniwala sa naka-fentanyl po? Di ba? Ituloy natin yung sinasabi dito ni Harimao. Po siyang mandato, wala naman po siyang opisina, no? Hindi po siya public officer, nagkataon lang asawa siya ng presidente. At matapos yun, ay sabi nila, hindi raw sapat ang kanilang mga kapulisan para bantayan ang ating dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Yan man talaga, hindi man sapat. Alangan naman na ubusin na lang yung PNP personnel para lang i-secure yung dating Pangulo na hindi man nakakatulong sa ating bansa. Bagkos, ang ginagawa, nanggugulo, o di secure niya yung sarili niya. Di ba? Sabi ko nga mga kababayan, ang masama nito, ang nakakatakot po kung may magsamantala, tulad ng Plaza Miranda rally, meeting di Abansi po, na binomba para guluhin mga kababayan yung ating bansa. At yung Plaza Miranda bombing, as you know, isinisi po sa dating Pangulong Marcos para gatungan nga po yung galit ng mga mamamayang Pilipino. Ayon, nang imbestigahan mga kababayan, pagdating ng panahon, na-discover yung nasa likod pala po si Juma. Ba yung report dito? Philippine News Agency, unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. I-share ko sa inyo mamaya. August 19, 2022, sinulat po, mga kababayan. So yan ang danger dyan. Kung may magsamantala, nadamay yung mga civilians. Tulad mga kababayan na nangyari doon sa Plaza Miranda bombing. Kaya kung ako sa inyo, yung mga taga Dumaguete City, ayan ninyo itong si Maudigs, matanda na rin po. At yung mga kasama nila, mga mayayaman sila, may impluensya, at malamang may mga dumadaloy sa kanila galing sa Beijing. Kayo na nakiusyoso lang o kung hindi, nadala kayo sa mga propaganda, nonsense rhetorics nila, tapos pumunta rin kayo doon, nakiusyoso. What if nadamay kayo sa kaguluhan? Kasi baka infiltrate po ng Beijing tulad ng nangyari noon. Alam ba ninyo na nasa likod ng kaguluhan dito sa ating bansa? Ang sponsor po, Beijing. Sabi rito, ibigay ko sa inyo itong istorya po. Unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Sinulat ni Priam Nepomuceno, August 19, 2022. Published by Philippine News Agency. Result ito mga kababayan ng thorough investigation of the incident noong 1971. Plaza Miranda bombing. Isa siyang political rally. Ito man pong maisog rally na tinawag kong Naosog, destabilization rally, it is a political rally po. Nang intensyon nila, iloklok ang Vice Presidente, patalsikin yung Pangulo, iloklok ang Vice Presidente na friendly sa China. No comment. So it's a political rally, mga kababayan. Kung may magsamantala para isisi po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, tulad na nangyari sa kanyang tatay, history is repeating itself po. Nadamay kayo. Di ba? Kaya nakakatakot ang ganitong mga political rallies po. So ito yung summary ng kwento mga kababayan. Unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Sabi rito, former ranking security officials through the years have consistently belied the denials made by Communist Party of the Philippines founding chair, Joma Sison.
that the mastermind, that he masterminded the August 21, 1971 Plaza Miranda bombing in Quiapo, Manila that left 9 people dead and 95 others wounded. Alam ba ninyo kung sino yung isa sa mga wounded dyan? Si Joby Salonga, dating Senate President po. Naikwento ko na sa inyo several times. Noong ako nasa mainstream pa, yung nagkandidato siya for president pong natalo, Liberal Party, kalaban niya si 1992. Ang nanalo noon si Ramos. Pumunta si Joby Salonga sa estasyon para siyempre nangangampanya, pa-interview sa amin. Yan ang ugali ng mga politiko. Nagre-radio hopping sila. Ako yung anchorman kasi primetime program, 7:30 in the morning, primetime slot po ako. Nakita ko si Joby Salonga nang pumasok sa announcer's box. Yung kamay niya, putol-putol yung mga daliri. Sabi ko, Mr. President, kasi ganun yung tawag namin pag kandidato, tinatawag na namin pagka Pangulo. Pangulo na. Di ba? Pero Senate President siya noon. Ano ikako nangyari dyan sa kamay mo? Ba't putol-putol? Itoan niya, Mr. Maravillas, yung result ng Plaza Miranda bombing. Isa ako doon sa seriously injured at siyam yung namatay. Sa unang mga kwento ni Joby Salonga, mga kababayan, ang tinuturo yung dating Pangulong Marcos Sr. Sa matagal na panahon ganon ang laging kwento niya. Hanggang dumating yung araw, may pumunta sa kanya daw. Nag-testimony, dating kadre po. Kaya nag-conduct po ng investigation yung Senado noon. Ang itinuro pong mastermind, si Juma, hindi man po si Marcos yung nasa likod. Ayan ba? Unmasking the sinister mind behind the 1971 Plaza Miranda bombing. Ano yung intensyon mga kababayan? Para siraan lang pala. Ginawa yung Plaza Miranda bombing para isisi kay Marcos Sr. What if ganun din mga kababayan ang gawin dito sa mga nausog rally para galitin yung mga mamamayang Pilipino? Yun pala, in-infiltrate ng kanilang mga kasama man lang. That is possible mga kababayan. Kaya sabi ko sa inyo, mag-ingat po kayo. Huwag pagagatong sa ganitong mga political movements. Ito po sabi rito, the incident which will be remembered anew this Sunday or 51 years later happened during a Liberal Party's proclamation rally for its 8 senatorial and Manila mayoralty candidates. As the event was about to begin, 2 hand grenades were hurled at the stage, ripping the speaker's platform. Among those killed instantly by the blast were a 5-year-old child and the Manila Times photographer na si Ben Rojas. Nadamay pati po yung photographer ng Manila Times. Gaya mga vlogger na nagko-cover dyan for views. You have to read this story. Baka pagdating ng araw, pagsisihan po ninyo. Yan kung buhay pa kayo. Kung kasama kayo sa nadamay. Collateral damage. Wounded were then Congressman for Palawan Ramon V. Mitra Jr., then incumbent Senators Jobito Salonga, siya po yung nakausap ko, na-interview ko. Eddie Ilarde, yung si Kuya Eddie, TV personality, Eva Estrada Calao, Liberal Party President, Gerardo Rojas, Sergio Osmeña Jr., Lawyer Martin Isidro, who served as Councilor, Vice Mayor and Congressman of the City of Manila, Ambrosio King Lorenzo Jr., who served as the 2nd District Councilor of Manila, and Ramon Bagatsing, the party's mayoral candidate for Manila. Salonga was among those seriously injured. The blast left him blind in one eye and deaf in one ear. Small pieces of shrapnel remained embedded in his body until his death in 2016. Yun po nangyari kay Joby Salonga. Pero nagbago, mga kababayan, yung kanyang paniwala nang mag-testimony sa kanya, yung isang kadre. Nagsulat po siya ng isang libro. Isinalaysay niya kung ano yung totoong nangyari after na madiscover niya po
ang totoong kwento. Nauna, sa paniwala nila, ang brain ng pambobomba po, si Marcos, tulad po ng assassination kay Ninoy, blame po kay Marcos. Ang tanong, napatunayan? Ang tanong, gagawin ba yon ni Marcos? Na alam niya kung siya ang brain, napakatalino ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam niya na siya automatic ituturo. Kaya talagang hindi niya yung gagawin. So yun nga, lumipas yung mga panahon, sabi po ni Sergeant Martinez, hindi si Marcos. Certain Danding ang pinangalanan niya. You see, ito naman sa Plaza Miranda bombing, itinuro din si Marcos, but after the investigation, hindi man pala si Marcos. What if iyon ang gawin dito, mga kababayan, sa mga ginagawang nausog destabilization rally para galitin yung mga mamamayang Pilipino? Ituro po yung ating Pangulong Bongbong. Para lang mapatalsik. Gusto nilang ulitin yung kwento, the history. And in fact, yun po ang sabi nila sa mga rallies. Baka niya matulad ka sa tatay mo. Ganon. Sabi dito sa report ng PNA, Bhagat Singh lost his left leg and suffered a crushed right cheekbone and a shattered right arm as a result of the blast. Then President Ferdinand E. Marcos was initially blamed for the attack by the Liberal Party as he then suspended the privilege of the writ of habeas corpus. He used the incident and other bombings along with the insurgents' Bats Arms landing of the MB Karagatan on July 4, 1972 as his justification for declaring martial law on September 21 of that year. As a background, Sison in 1970s asked for support from then Chair Mao Zedong of the Chinese Communist Party. Kita ninyo mga kababayan kung sino yung nasa likod ng gulo, China. History is repeating itself. Mga kababayan, si Mao Zedong ang nasa likod ng kaguluhan dito sa ating bansa. Armed conflict and political conflict. The intention po is to weaken our country. Kasi pala may intention dito sa atin. Kita ninyo? Yung susunod na mga leaders nila, iniintensyonan yung ating bansa. Ngayon, si Harimau, kaya tawag ko sa kanya, Harimau, Mau Diggs. Kasi nasa likod China eh. Now you know kung bakit ganun ang tawag ko sa kanila. Si Harimau pabalik-balik sa China po. So naintindihan na ninyo kung bakit si Inday po no comment. So sabi rito sa balita, military reports indicated Season's emissaries negotiated for weapons including M16 rifles, ammunition, and heavy weapons. This report said China also supplied about 1,200 M14 rifles, bazookas, mortars, communication equipment, and medical kits. China was said to have denied the CPP NPA request for a submarine, prompting Fidel Agkawili, Season's personal emissary, to go to Japan to acquire the Kishi Maru, a 91-ton, 90-foot steel hulled old fishing trawler. China agreed to pay for the boat, which was renamed MB Karagatan. On the latter part of 1972, the ship loaded with weapons departed from Fukien and sailed for Digoyo Point in Palanan, Isabela. Ngayon, si Victor Corpus, dating militar po, na naging rebelde, sinabi ng interview, pwede ninyong i-search sa YouTube, Victor Corpus. Si Joe Maanya yung ang mastermind para i-blame niya kay Marcos. You see? Ayan po, sabi niya dito. Corpus alleged that Season deployed the cadre responsible for the attack in an interview in November 1986 and the autobiographical prologue of his 1989 book, Silent War. He claimed to have overheard some CPP leaders discussing the attack shortly after it took place. Corpus said Season believed that
an attack on the opposition will be blamed on Marcos and his government. So nakita na ninyo, mga kababayan, ang background story ng Plaza Miranda bombing. Hindi po ako may gawa ng kwento nito. Philippine News Agency ang nagsulat at based ito sa testimony ni Victor Corpus sa interview niya po, interview sa kanya, at based doon sa lumabas sa investigasyon po ng Senado noong panahon ni Joby Salonga. Ikinikwento ko ito sa inyo para hindi na po maulit ang history. Kasi lagi po tayong may kasabihan, history repeats itself. What if yun din ang gawin dito po? Mga kababayan, sa mga nausog rally, madamay kayo ng mga sibilyan. Tama po? Concerned lang po ako sa inyo. Kahit kayong mga DDS, kapwa natin Filipino. Kaya nga po ako rito, mantang nagbabloging tayo mga kababayan, ginagawa nating magaan pero gusto natin simplified yung ating paliwanag. Hindi po tayo nagagalit. Hindi ako galit sa inyo. Kristiyano po ako mali natin ang kaaway. Tulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya nagsasalita ng masasama. Concerned pa siya. So ito ang ating broadcast ngayon. Ginagawa natin kasi concerned tayo sa inyong safety. Huwag ninyong ikagalit kung halimbawa i-cancel siya ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nililigtas kayo sa kapahamakan. Baka maulit na magsamantala po ang mga, alam niyo na, nasa likod nito China para gatungan po ang gulo at patansikin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. What if may mangyari tulad ng Plaza Miranda bombing? Tapos na kayo, collateral damage kayo. You'll become part of history ng violensya po na walang kakwenta-kwenta. Sayang po. Dapat tayo po mag-unite against the excesses, the aggression ng China. Hindi yung nangyayari, kumampi pa kayo sa China. Ito po, paryente po ito. Pinsan ito ni tito niya yata si Joby Salonga. Si Harimao. Di ituloy natin yung sinasabi niya rito. Taliwas sa karapatang pantao na mapayapang magtipon-tipon para ilabas ang hinaing sa gobyerno dahil sangayon po sa desisyon sa isang kaso na ako mismo ang tumayong abogado para sa petitioners, ang IBP versus City of Manila, ang tanging dahilan po para mapagbawal ang rally kung mayroong clear and present danger. Ayan po. Clear and present danger. What if may clear and present danger? Diyan po sa Dumaguete. Biglang i-infiltrate po. Ang dami pong mga spies na rito, yung China. Di nga natin alam, baka laging kausap nila. Di ba? Mga barkada nila, yung mga Chinese. Inong panahon ni Digong po, pati yung Philippine Coast Guard po, na-infiltrate na mga Chinese nationals. Ginawang mga opisyal, auxiliary brigade. Yan po. Controversial enlistment of 36 Chinese nationals by Philippine Coast Guard Auxiliary Unit can be traced to softer past stance on Beijing. Na-infiltrate po, pati Coast Guard. Paano ni Maudigs? So, huwag ninyong ikakagalit. Halimbawa ganito, yung nangyari, binawi ng Dumaguete City government yung permit. Kasi ang rason ng Chief of Police, hindi insufficient yung kanilang police force to secure the former president. Tama? O ngayon lumipat sila ng Binyo Freedom Park. Sabi, sarado. Ito po, May 2, 2024, all concerned, temporary closure of the Freedom Park. Pursuant to Section 21 of the Local Government Code of 1991, and in preparation for the upcoming centennial celebration of the provincial capital, it is hereby declared that the Freedom Park shall be temporarily closed to the public for maintenance and rehabilitation purposes. Banggagalaiti na naman niya nito Mr. Maravilla si Harimao at si Maudigs. Nililigtas kayo sa kapahamakan, baka may mag-infiltrate, magsamantala, manggulo para i-blame sa ating Pangulong Bongbong Marcos.
Ang mandato ng ating gobyerno is to maintain peace in order and to serve and protect. Di ba yung gano'n ang slogan po ng PNP? To serve and protect. Huwag ninyong minamasama. Mga freedom ninyo, freedom of expression, sinisikil. Hindi magsalita kayo sa social media. Ito nga, daldal ng daldal si Harimau sa SMNI. Di dyan na kayo tumira. 24 hours kayo magmura dyan. Murahin ninyo ng murahin yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na kailangang magpatipon kayo ng mga tao. Kasi baka i-infiltrate ng kung sino tulad na nangyari sa Plaza Miranda bombing para gatungan yung gulo, i-blame sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tama ito. Pero may totoo. 2024. Una-una ito mga kababayan na order para sa temporary closure ng Freedom Park. May maintenance work pala. Disclosure is necessary to ensure that the park is in optimal condition to commemorate this significant milestone in our province history. Province history. During this period, access to the park will be restricted to unauthorized personnel only. Authorized personnel only. All concerned departments are instructed to coordinate and provide necessary assistance to facilitate the maintenance and rehabilitation efforts. This order shall take effect immediately and remain in force until further notice by authority of the Governor Arthur Fran Tolsidas, Provincial Administrator. Sasabihin naman ninyo, ginigipit. Nauna pa. May to. Kailan kayo ay nagkataon lang na nagkasabay. Di kaya niya Mr. Maravillas intentional? Iyon ang iisipin nila na talagang plinano para sikilin ang kanilang karapatan para sa malayang pamamahayag. Anong sinisikil kayo? Daldal kayo ng daldal dyan sa SMNI? Mga libelos na nga po ang mga pinagdadaldal ninyo dyan. Mga sinasabi ni Harimau. Ang kapalpakan po ng pulis na hindi nila raw ma-secure ang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, hindi po yung clear and present danger. Kapalpakan po yan dahil dapat lahat ng pulis ay laging handa. At hindi naman po kinakailangan ng maraming proteksyon ng ating dating Presidente dahil siya po ang pinakamahal na opisyalis ng ating bayan. Pinakamahal na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ang mahal. Bakit? 31 million yung bumoto sa kanya. Si Digong, 16 million lang. So doble ang pagmamahal ng mga mamamayang Pilipino sa ating Pangulong Bongbong Marcos as compared kay Digong. Si Inday yan Mr. Maravillas, 32 million plus. Ang 31 million yan ay mga Marcos loyalist. Ibinoto si Inday kasi siya yung piniling ka-unit team ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kung hindi siya ibinotong piniling ka-unit team ng ating Pangulong Bongbong Marcos, malamang talo si Inday. Kaya nga po, hindi niya tinuloy yung Ransarara, nag-Vice President na lang po. Kasi alam niyang matatalo siya ng ating Pangulong. BBM. BBM. Tama pa? Kaya hindi po ito totoo na sinasabi ni Harimau na pinakang mamahal. Po siya, Presidente. Most hated siya ng mga mamamayang Pilipino ngayon, lalo na ng mga Marcos loyalist na siyang bumoto sa kanya noon sa pagkapangulo noong 2016 kasi hindi siya nagtanaw ng utang na loob sa mga Marcoses, sa mga Marcos loyalist. Yung kanilang leader, yung pamilya Marcos, mga kababayan, yun na yung sinisiraan ni Mau Diggs. Frontrunner pa nga para sa Senado kung bukas ang gagawin ng halalan, magna-number 1 pa yan. Maniwala kami dyan. Malamang Beijing ang tag-sponsor ng mga survey ninyo. Tama pa mga kababayan? But anyway, tingnan natin kung matutuloy, magpipilit sila despite the closure order.
temporary closure order po ng Freedom Park kasi po under maintenance. Ayan man lang po mga kababayan, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.